Ah, I hope hindi kalabisan na anyayahan ko yung mga nasa likod na medyo mag-advance ng konti. Total, medyo malamig naman ang panahon. Pwede tayong dikit-dikit. Hiniling ko po muli tayong tumayo at hingin ng tulong ng Panginoon. Salamat. Thank you. Kami po ay lubusan na nagpapasalamat ngayong umaga, Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin na kami nandito pa. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na muling magkita-kita, magtipon sa inyong presensya. Salamat po sa aming kinakain. Salamat sa mga damit na aming suot at sa mga tahanan na aming tinitirhan. Thank you for all these blessings, Lord. We pray, Lord, na ang kayamanan ng iyong kabutihan sa amin ay laging magdala sa amin sa pagsisisi. Your kindness to us, Lord, and the wealth of your goodness continue to lead us to repentance. Opo, Panginoon. And Lord, inaalala namin ang aming mga kapatid na hindi makaalis sa kanilang mga tahanan dahil sa baha. We pray that you will be with them. Mas kasama namin sila sa aming mga puso. And in the Spirit, Lord, help them to continue in your presence. Yes, Lord. Opo, Panginoon. And we ask you this morning na kayo po ang siyang mangusap sa amin. For those of us who made it, Lord. And somehow, ngayong umaga, habang kami po ay sumasamba, nararamdaman namin na kayo'y lumalapit sa amin. You are drawing closer to us, Lord. If only we reach out to you and draw near to you, you draw near to those who draw near. And so, Lord, tulungan mo kami na samantalahin namin ang ganitong mga pagkakataon na kayo ay lumalapit sa amin. Bagamat kung minsan hindi komportable dahil when you come near, our hearts are exposed. We see what is in us. And so, Lord, help us to respond in repentance, Lord. Katulad ng aming ginawa ngayong umaga. Thank you, Lord. I look to you. Kayo pong nakakaalam sa mga pangangailangan. You know what we need to hear this morning, Lord. And so, speak to us in Jesus' name. Amen. Buksan po natin ating mga Bible sa John 14. John 14, familiar na mga salita from the Lord Jesus Himself. Verse 1. Babasahin ko po sa Tagalog. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung di gayon, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At verse 3, kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Verse 4, kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. Verse 5, sabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 7, kung ako'y nangakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Verse 8, sabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ko nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Verse 10, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. 11, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 12. Still there? Hello po. Andyan pa po, verse 12. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa aking ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. At ang anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumulhati sa Anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Verse 17, sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. 19, kaunting panahon pa, at hindi na ako makikita ng sanglibutan, ngunit inyong makikita ako, sapagkat ako'y nabubuhay, mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasasa kanya, at siya'y gagawin namin aming tahanan. John 14. Itong mga chapters na ito from 13, 14, 15, 16, 17. Kung di tayo nagkakamali, these are the words spoken by our Lord Jesus nung time na tipunin niya ang kanyang mga alagad at the Last Supper. And it is interesting to note that only John, the beloved, siya lang yung merong naitala niya yung mga salitang ito. We cannot find this in Matthew and Mark and Luke. Only in John, these words. And sabi niya sa verse 1, anong sabi niya? Do not let your hearts, or let not your heart be troubled. Do not let your hearts be troubled. Ngayong umaga, meron po ba dito na may troubled hearts? Wala?
Oo nga po, no? Ang ganda ng mga bihis natin at pawang maaliwalas ng ating mga mukha. We are not among those who nandun sa kanilang mga bubungan, naghihintay ng rescue. Nabalitaan niyo po yung mga pangyayari sa Kamaynilaan where people are waiting even last night habang kahapon po something pinakita ng Panginoon sa amin mag-asawa habang patuloy po yung ulan and naisipan ni Sister Barbs na ilabas namin yung sasakyan para hindi siya makulong. Kasi yung lugar namin sa Mount of Olives, sa Olivas, doon tumatakbo ang lahat ng tubig na galing sa inyo. Galing sa taas. So, doon papunta. Parang catch basin na ang San Fernando. So, minsan kahit hindi umuulan doon, tumataas ang tubig dahil nga doon umaagos. And so, di ba nung mga umaga, wala pang masyadong ulan. And then finally around 1 or 2 or 3, nagpasimula. And sure enough, tumataas na yung tubig doon sa may harapan. And sabi ni Sister Barbs, ialisin na namin yung sasakyan. So, yun ang aming ginawa. And later on, nalaman namin na yung oras na yun pala, around 4 p.m., yung mata ng bagyo nasa atin sa Pampanga. Later on, nalaman namin sa balita na dumadaan yung bagyo at 4 o'clock. Kaya pala paglabas namin ni Sister Barbs, napakadilim, mistulang ilog na ang nasa harapan namin pag itang Palwalking Olivas Subdivision, Congards. And I was wondering kung tama yung naging desisyon namin na lumabas. And sari-sari na yung pumapasok sa isip ko, paano pag lumaki itong baha, di maaanod kami ng tubig na nakasasakyan. And Jael, our son, is out. Umalis siya, pumunta sa bahay ng kaklase niya para gumawa ng project daw. And you could imagine how troubled my heart is. Hindi ako nagpapahalata kay Sister Barbs. I wanted to blame her. Ba't kasi palwal tayo pa isakin? Yung ganon. And before that, sigawan na kami dahil bumubuwas na yung ulan. Sabi niya, nasa baba siya, Dad, lagwa mo, Tita Singdanam! O yan na! Ganon ba kayo sa tahanan kung minsan? Hindi kayo ganon sa tahanan. Napakabait nyo. At kung paano kayo sa church, ganon din kayo sa bahay. Kahit walang nakakakita. Kami ni Sister Barbs, kung minsan ganon kami. Ipagpaumanhin na ninyo. Ano po? So, yun. Nakalabas kami. But we were stranded na nadaanan namin yung mga medyo may kalakihang tubig and we were able to park sa malapit sa intersection. Kaya ngayon, dala namin siya yung kotse. But in my heart, listen, the Lord showed me something doon sa sitwasyon na yon at pinag-usapan namin ito nung settle down na kami sa bahay and nagkasama-sama na kami muling pamilya. Nasundo namin si Jael, dala yung isang mas malaking sasakyan na dala ni Daddy. And all the time, nasa biyahe kami, sasakyan na dala ng father-in-law ko, naririnig ko yung balita ng mga nagte-text na, please, rescue. Nasa bubong kami kaninang umaga pa, please, magpadala naman kayo ng rescue. Ang dami daw text. So, I don't know kung nasusundan niyo yon, yung balitang yon. And so, kinagabihan, I tried to gather my family. We prayed, and umawit kami sa Panginoon. Alam niyo yung kinanta namin? Awit namin sa Kanya, sabi namin, For the Lord is good, and His mercy endures forever. Habang inaawit ko yon, habang inaawit namin yon, ang isip ko, my mind is on the people, the families that are on the rooftop, nagdidilim na, parahil wala silang kuryente and all they can see is water, walang rescueng dumarating while we were singing, The Lord is good.
And I thought to myself, kaya ba naming awitin or sabihin sa Panginoon that He is good kung sakaling we are in their situation? Tayo yung nasa bubungan and naghihintay ng rescue. Yes, I can sing. I can sing the Lord is good kasi nakadamit kami, napanlamig, hindi kami, wala kami sa bubungan, may pagkain na mainit, and we are in a relatively safe shelter. How about in a situation like that? In a time of emergency, how will we respond? Panic, kamukha ng mga tao na nasa paligid natin? Listen, marahil ito yung nais na iparating sa atin ng Panginoon, in that when we try to talk about it, wala si Jael, and what if the same scenario will happen to you and your family? Wala ka sa piling ng mga mahal mo sa buhay, and all of a sudden, yung mga ganitong pangyayari just come, and it seems, wag nating linlangin ang ating mga sarili, but they are getting worse. Hindi na mababawasan. Are you listening? In the days that we are living, hindi na mababawasan ang mga kalamidad, ang mga catastrophe na darating. Because Jesus said it. Hello? Huwag naman makanyan na naman yung kay, babagyo natin. Diyan yun na kay man good news. Opo, pinandit atin. Things may not get better. As Jesus said, earthquake, famine, war, and rumors of war. Sa mga panahon na ganon, what shall we do? Paano tayo tutugon? And this is what I felt the Lord was saying to me dun sa sitwasyon na yon. He wants us, nais niya, to draw closer to Him. Hindi po ako nagsasalita na pang church talk lamang. He wants us na i-cultivate ang relasyon natin sa Kanya araw-araw to the point that we can hear Him in a time of emergency. Hindi tayo nagre-respond na, langgawan tamo, paluldanin mo. But instead, we are living so close to the Lord, napakalapit niya sa atin, and in a time of emergency, mga ganitong pagkakataon, we will say, dahil nasanayan na natin sa araw-araw yon, we will say, Lord, makanano ini, nanggawan mi. And what if malayo ka sa pamilya mo, your son is at school, yung asawa mo nasa office or nasa bahay, nasa trabaho ka, and something happens, walang text. Hindi mo sila maabot through phone. Panic. Our hearts are troubled. Or dahil nasanayan na natin, we will just say, Lord, paano po ito? What do you want me to do? Do you want me to stay where I am? Do you want me to go to my family? Gusto mong hanapin ko po sila? What? So, kagabi, habang dinadalangin natin yung mga pamilyang yon, I said to Jael, yung movie ni. Hindi sa pelikula na napapanood natin, nandun yung pamilya, may baby, iyak ng iyak, buhos ang ulan, at tubig tumataas, and there's no rescue in sight. Imagine yourself and your family in that kind of situation. Kaya ba natin sabihin sa mag-anak natin, don't worry, kahit walang rescue, we will be with Jesus. I don't know if I can say that. Let not your hearts be troubled, sabi ng Panginoon.
You believe in God, sabi niya, believe also in me. Ngayong umaga, while we are worshiping, nararamdaman niyo po ba na parang napakalapit ng Panginoon? And it seems na you only have to reach out and the Lord is there. Napakakapal ng kanyang presensya sa ating kalagitnaan, if I may use that word. And the strength, yung kalakasan na umaagos as we sing about the King being a warrior, a shout. Maybe He's giving us strength para harapin ng mga panahon pang darating. Don't you think so? Di ba kayo natutuwa na bali po nang papunta na kami Kenny, ay kalupa ng Pastor Charlie, na we are expecting na wala nang masyado munang mag-a-attend kasi nga pangit yung panahon. So, meron pa palang mga atapang sundalo. And sa bahay, nung makita ni Daddy si Jael na nakabihis, "No, kumunta!" sabi ng Daddy. "Simba kami po, Lo." "Simba!" "Ubalo!" Ganun siya kataas yung boses. No? And I was hearing it all. And dahil ako ang padre de pamilya ng aking tahanan, Dad, mako na kami. Ako pong mag-preach. Wow, na yung burik mo sabyan na. So, meron siyang dalang trekker. It's a malaking sasakyan na pwedeng pagbaha. But, sumasakay na kaming three-wheeler. Pinauna namin si Jael at umaabang kami ng pangalawang three-wheeler. I wish I could show you yung dinaanan namin na video. Andito siya. Gusto niyong panoorin mamaya. 10-minute documentary. But, alam niyo, habang nasa daan kami, kasi hindi namin talaga expect na kung hours na malaki yung tubig. And I said, "Lord, nano yung gawa ko ngayon niya ako? Mga sapatos ko pa mo." Isinusuong ko yung pamilya ko sa panganib. But I tried to commit to the Lord yung pagpunta namin dito, and I said to myself, anong gagawin namin sa bahay? Magkukulong, mag-ulas kami kasi mumuran, while some families are on the rooftop waiting for rescue, and some of the brethren will come here for church. Anong gagawin natin? Some of our fellow Christians are being persecuted right now habang nagsasalita po ako sa inyo. Being tortured for their faith. So, and kanina, nang pagkarating na namin dito and we started worshiping the Lord, I was glad and my family is glad na nandito tayo and worshiping the Lord together. Kayo po ba'y ganon din? Sa bahay ng aking ama, parang nasabi ko na yung gusto kong sabihin na. Pray na tayo. Let's see kung meron pa. Sa bahay ng aking ama, ay maraming ano daw po? Eto, in the King James, it says, many mansions. I think merong funeral na house of many mansions. Yan. Ang susi para maunawaan natin
ang mga salitang ito ng Panginoon in John 14 is the answer to the question, what is the Father's house? Ano ba itong tahanan ng Panginoong Diyos na ito? What is Jesus referring to when He said, in my Father's house? Ano yung pinapatungkulan niya? Was He referring to heaven? Ang pinapatungkulan ba niya ang kalangitan? And our tradition says it is. The traditional understanding ng mga katagang ito is that Jesus went to heaven, pumunta siya sa langit, at sa kasalukuyan siya ay nagtatayo ng mga mansyon para sa atin. That's the understanding. Yun ang naipasa sa amin nung kami nasa Bible school and sa mga pagtuturo na aming napakinggan as the years go on. Upang sa ganon, pagka natapos na niya yung mga bahay nating yon, kukunin niya tayo at ititira niya tayo sa ating mga kani-kanyang mga tahanan. And of course, when we say mansion, anong nasa picture ng isip nyo? Ha? Malaking bahay. Hindi lang basta malaki, kundi magarang tahanan. And it may be na dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon and His kingdom is near, kung kaya binibigyan niya tayo ng kaunawaan sa mga salitang ito, regardless of the traditions that have been passed on to us through the years. So, let's see, in Isaiah 66, tingnan natin kung masasagot natin yung katanungan na ano ba ang tahanan ng Diyos? Is it heaven? Isaiah 66. I'm aware that na yung sinasabi ko ngayong umaga, I've said it before, but allow me to speak also sa mga kabataan natin this morning. That God will give them an understanding of what they are facing at paano nila ito haharapin in order for them to survive. Kagabi sabi ni Mrs. Sister Barbsky Giles, you will see this happening, son. Sabi niya, yung mga bagay na darating pa, you will witness it. Isaiah 66 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang langit ay, sige po, heaven is my throne. Ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay tungtungan. Earth is my footstool. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? So, in this verse, ano daw po ang kalangitan? It is God's throne, and the earth is His footstool. Now, listen. I think yung mga kabataan, they can follow yung sasabihin natin. If heaven is God's house, why, sa mga susunod na salitaan, sabi niya, King na mo nga luwang kay Kongra, translation. What manner of house, what sort of house will you make for me? Sinong nagsasalita? Who is speaking here? God. What manner, anong klaseng tahanan ang itatayo ninyo para sa akin? Where and what place will be my resting place? So, the Father is looking for a house. Naghahanap siya ng tahanan, a place where He could rest. At kung ito ang kalangitan, bakit pa siya naghahanap ng tahanan? So, I'd like to submit ngayong umaga
sa kabila ng mga pangyayari sa ating paligid, that God has a need. Ang Panginoong Diyos ng kalangitan ay mayroong pangangailangan. God has a desire. Amen? Hello? God has a desire. God has a need. Kung minsan, the gospel is presented to us as if ito'y katugunan ng lahat ng pangangailangan ng mga tao. May sakit ka ba? May problema ka ba sa pinansyal? May emotional problem ka ba? Lumapit ka kay Jesus, siya yung kasagutan. Christ is the answer. Pero narinig na ba natin ang mabuting balita ay katugunan din sa pangangailangan ng Panginoong Diyos? God desires a house. God needs a place of rest. So in John 14, ang pinag-uusapan dito ay hindi yung bahay natin. Kanino bahay? Po? The Father's house. Say it with me. Bakit kaya pinag-uusapan natin yung bahay natin? In John 14, our Lord is talking primarily, first and foremost, about the Father's house, not our house. Now, turn to Acts 7. Acts 7. Aklat ng mga gawa, chapter 7. Pakinggan niyo po ito. This was spoken by Stephen. Kilala niyo po si Esteban? And he was known in the Christian history as the first Christian martyr. Unang naging martir sa mga mananampalataya. Name is Stephen. And ito yung sinabi niya sa mga umuusig sa kanya. That is why these words are very important because of the occasion. Yung stoning of the first Christian martyr. In Acts chapter 7, verse 48. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, sino sa palagay yung propetang tinutukoy ni Stephen? Isaiah, yung binasa natin kanina. Very good. Sa mga sumusunod. Eto daw. Same thing, right? Verse 49. As the prophet says, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyong bahay ang itatayo nyo sa akin, sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? Same words from Isaiah. Look, what sort of house will you build for me? Where is the place of my rest? So balik tayo dun sa tanong natin kanina. If heaven is not the Father's house, then what is the Father's house? Sabi ni Mang Fe, tayo. Sino yung payag doon? Let's turn to Colossians 2, verse 9. What, where, or who is the Father's house? Ito ba'y bagay, lugar, o is it a person? Colossians 2, verse 9. Wow.
King James na mo kong ra. For in Him, sino po yung Him? Pakilakas po. The Lord Jesus. Sa Kanya daw, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa Tagalog, sa Kanya, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. In Him dwelleth. Yung word na dwelleth, it means to house permanently. It means to reside. Diba? Kung saan ka nakatira, it is your residence. A dweller, an inhabitor. So, ngayon, ang tanong ulit, who is the Father's house? Sa verse na ito, parang alanganin pa tayo. The Lord Jesus. Kanina sinisigaw natin habang inaawit natin yung with a mighty shout. The Father's house is Jesus Christ. He is God's permanent residence. In Him, Gerald, gets mo? In Him dwelleth residence. All the fullness. Paano nangyari yon? I don't know. I don't know kung ilan yung height ng Panginoon. Is He 6 foot tall? And yung build niya ba, siguro medyo matipuno kasi anak siya ng karpintero. So marahil namanan niya yung trade ng tatay niya. But how can a 6 foot medium-built human being panahanan ng fullness of the Godhead in bodily form? I don't know. Pero yan ang sabi ng banal na kasulatan. So when our Lord said, nung sabihin ng Panginoon, in my Father's house, He is actually referring to Himself. In my Father's house. Nagkakaroon ng shift sa ating mga pananaw sa buhay Kristiyano. Before, children, dati, nung sabihin yung in my Father's house, ang nasa isip namin kagad, langit. What's the name again? Sila Gyuning anak kay na dating estudyante. Ay, yung estudyante natin. Anak ng Mrs. Navarro. Apo? O, Prince. Tsaka yung kasiping na. Trisha. Prince, Trisha, dati, pag sinabing in my Father's house, ang nasa isip namin, langit. But today, it may be na pinapakita sa atin ng Panginoon ng tahanan ng Ama, the Father's house, is who? Jela? Ayan, kahit hindi ko narinig, tama yung sagot niya. The Lord Jesus. He is referring to Himself. He is saying, I am the Father's house. He is dwelling, He is living, He is residing, He is abiding in me. Kaya nung kanina binabasa natin, di ba? Sabi ni Philip, Lord, Philip, sabi niya, Lord, show us the Father. Pakita mo sa amin ang Ama. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Sabi niya, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi niya sinabing, hindi mo ba alam, Felipe, na ako ang Ama? No. Ang sabi niya, He who has seen me has seen the Father, because the Father is in me. I am His house. Di po ba? San banda yun? Nahalata niyo kanina habang nagbabasa tayo? John 14:10, the Father who dwells in me. So Jesus Christ is the Father's house. And this is the key, yung susi, para maunawaan natin ang mga susunod na mga salita. Now, it says, paano naman yung nabasa natin? Sabi niya, sa bahay ng Ama,
are many mansions. Paano yon? Buring sabihan, lalaki man. Mananita sa sabihan da kaya kaming libreng bale, nung alaking bale kini. Let's look at the word mansion. Na-imagine nyo po ba? Ewari di mang fem, pori mang marsing. Ay, po mami prin ma. Ewari tintamong kakanta kanita. Yang anak kaya pa ang mga lati kanta eh. Yang kakanta tayo pa. Bali pa ita. Mga nanya ma, sige. Narinig nyo? Ma'am Rosette, natandanan mo ita? Yung mga bata yun balitan Sir Charlie. I've got a mansion just over the hilltop. Ganyan sa chok. In that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll never more wander. We'll walk on streets that are pure as gold. How sweet. And it has served the purpose to comfort the saints. Sa mga nakaraang taon, hindi natin tinatawanan or we're not trying to be thinking mas lalong balo kaysa kanyan. God forbid na gano'n ang ating magiging attitude, because I think understanding the Word is also a gift. Pag naunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon, it's not because we have brilliant minds to comprehend, but because it is a gift. To have your eyes open to what the Lord is saying is a gift. And alam natin na yung responsibilidad na, paano yung kitang verse ay ita? To whom much is given, much will be required. Okay, so the word mansion comes from the word, hindi ko siya nagawa kasi nagkaroon ng diferensya, but the word is moni. Ang spelling niya ay M-O-N-E. And it's pronounced moni. Sabihin niyo nga po. And it means a staying. Lugar na pwede kang magstay. Abiding, dwelling, abode. Or to make an abode. That's moni. And so yung pinakita sa atin kanina ni Pastor Raul, sa ibang translation, hindi na ginamit yung mansion. Kasi nung sinulat yung word na yon, 1611, King James Version, yung word na mansion. That's why in the NIV, yung mga later translation, ano yung makikita nyo? John 14. What do you see in other translations? Rooms. In my Father's house are many rooms. Moni. Many moni. A place to stay. A place of abiding or dwelling or abode. Some translations use dwelling places. In my Father's house are many dwelling places. So, tingnan natin In my Father's house, sino yon? The Lord Jesus. So, in me are many rooms or dwelling places. The Lord God of heaven found a home, a resting place in His Son, Jesus. And in Ephesians 2, nabanggit ito ata kanina ni Pastor Charlie, Ephesians 2:20,
Ephesians 2. The Lord Jesus is saying, hindi ako ang mananatiling nag-iisang tahanan ng Diyos. And Pastor Charlie mentioned it this morning, that Jesus Christ is what? The living, the cornerstone. Nakakita na kayo ng building na cornerstone lang siya? He is the cornerstone and we are the living stones. Ephesians 2:20. Mga tinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Cornerstone, the chief cornerstone. Verse 21, sa Kanya ang buong gusali na kalapat na mabuti lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. 22, sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu, in whom you also, so not the Lord alone, but us also are builded together for a what? An habitation of God through the Spirit. So, anong sabi ng Panginoon sa John 14? Kundi sana ganon, sinabi ko na sana sa inyo, if I were to remain the only house of God, sinabi ko na sana sa inyo, but in the Father's house, in me, there are many rooms. Ngayon may gagawin ako, sabi niya, I go to prepare a place for you. In the NIV, ang sabi niya, meron siyang siningit na salita. I go there, or I am going there to prepare a place for you. But in the King James, the word there is not found. Ang sabi lang niya, I go to prepare a place for you. You can check it out. Ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. I will prepare a place for you. Verse 3. Saan siya pumunta? He went to the cross. And then, after 3 days, he rose again from the dead. And he presented the sacrifice to the Father. Ang kanyang dugo, spotless lamb, blameless. And so that may paghanda niya tayo ng dakong kalalagyan. And in verse 3, ang sabi niya, if I go and prepare a place for you, anong gagawin niya? I will come back. Narinig ko. I will come again. Rapture? I will come again. Tapos ano? Only the King James has it correctly. Sabi niya, I go and prepare a place for you. I will come again and receive you unto myself. Tatanggapin ko kayo sa aking sarili, the Father's house. Are you following me? Oo. Kasi parang nawawala din ako. I need prayer. Jesus Christ is the Father's house. Pero hindi siya mananatiling siya lamang ang tahanan ng Ama. He is preparing you and me to be part of the great house of God. Ngayon, bakit kaya? Bakit kaya niya tayo inihahanda para maging tahanan ng Diyos? And ito bang sinabi niya na, I will come again? Is this the second coming? Na makikita siya ng lahat? What do you think?
Is this the second coming of the Lord where every eye will see Him? Or is this a personal coming ng Panginoong Jesus to an individual believer? Kanina binasa natin, ang sabi niya, I will not, follow me, I will not leave you comfortless. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, nangungulila. Ang sabi niya, I will come to you. And it seems na, ewan ko po sa inyong karanasan sa buhay Kristiyano, but it seems that the Lord is drawing nearer to us ngayong mga panahon na ito because He knows that this is what we are going to need para tayo po ay makatayo sa panahon na tayo ay nabubuhay ngayon. In order for us to survive spiritually, we need the Lord's nearness. We need His closeness. Kaya ang sabi niya, I will come to you. Sa ibang translation, I think it's in Bible in English, basic English. Ang sabi niya, I will not let you be without a friend. Hindi ko hahayaan na wala kang kaibigan. I am coming to you. So there may come a time na mag-isa ka na lang. I don't say na magiging lone ranger ka, but there are times that you are alone. It's between you and the Lord. You cannot bring your wife with you as much as you want to. Yung iyong asawa has her own relationship with the Lord. You cannot bring your son or your daughter with you. I was reading sa Ezekiel. God is prophesying through the prophet. Ang sabi niya kay Ezekiel, kapag ang isang bansa, if the land trespasses against me grievously, I will send 4 judgments. Ang sabi niya. At yung 4 na yon, if I remember correctly, lack of bread, famine, sword, and kung di ako nagkakamali, sword means war, pestilence, mga salot. And he said, listen, ang sabi ng Panginoon, even though Noah, Daniel, and Job, 3 personages of the Old Testament, sininggle out ng Panginoon, kahit nandun sa bansang yon, si Noah, si Daniel, at si Job, they will only deliver themselves by their righteousness. They will not be able to bring a son or a daughter. Only themselves by their righteousness. Which says to me, ang sinasabi nito sa akin, I don't know if ganon din ang inyong pangunawa, the day will come when we have to develop our own relationship with the Lord. And our hope of survival is our closeness with the Lord. That's why ang sabi ng Panginoon, I will come to you. Could it be that ngayon na yung panahon na yon ang Panginoon ay dumarating sa atin? Ano pong ginagawa natin kagabi? Habang ang mga pamilya na mga kapwa nating Pilipino ay naghihintay ng mga sasaklolo sa kanila. Okay, we are watching the news and saying, Rugon lunos. And then what? Next channel? Next channel? Or, palitan mo na yan, mag-watch tang DVD. And we sleep, nakakumot, peacefully, salamat sa Panginoon. I'm not saying masama yun. I'm not saying dapat kagabi gising kayo dahil may mga kapwa tayo Pilipino na hindi natutulog sa kanilang mga bubungan.
But are we aware sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Are we living, I'm saying this on behalf of myself, are we living that close enough sa Panginoon that we are ready to hear Him sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating buhay? In the later part of John 14, ang sabi ng Panginoon, if you love me, ano po? Kung mahal natin ang Panginoon, ano daw po? You will keep my commandments. And in verse 21, ang sabi niya, he who loves me will keep my commandments. I will love him. Very personal. My Father will love him, and I will show myself to him. And then, may nagtanong, verse 22. Sino? You remember, Tintin? Judas, pero hindi hindi yung kasi wala na siya dito. Lumabas na siya, naghudas na siya, no? Pinagbili niya ang Panginoon. So Jude, nagtanong siya, Lord, paano mangyayari that you will reveal yourself to us? Sa amin lang? Why not to the world? Bakit hindi sa buong sanlibutan? Why to us only? And it seems na hindi man siya sinagot ng Panginoon dun sa sinabi niya in verse 23. Do you see the relationship between this question? Sabi na, how is it that you will let yourself be seen clearly by us and not by the world? Hindi kaya ito yung fulfillment ng I will come to you? Where the world cannot see Him and yet we see Him clearly? Bakit, Lord, we are so... Nothing wrong with that. Evangelistic zeal to let the world know the Lord Jesus. That will come. As of the moment He is coming to us to prepare us para tayo'y ihanda. Because I will not make it. You will not make it if all we have is a Sunday morning church attendance. And then by Monday hanggang Sabado, the Lord is set aside. Hindi siya bahagi ng mga detalye ng ating buhay with the decisions we are making. So, Judas said, sabi niya, Lord, bakit kaya kami mo? Why not to the whole world? And the Lord's answer in verse 23, parang inulit niya lang, as if evading the question. Same words in verse 21. 23, please. Jesus said to him, in answer, yun sagot niya, if anyone has love for me, he will keep my words. Ganda nito. He will be dear to my Father. We will come to Him. So hindi na ngayon siya lang. Not only Jesus, but sino yung kasama niya? The Father, we. It should be capital, no? We will come to Him. Sino yung Him? Lahat ng nag-a-attend? Lahat ng nagsasabing Christian ko, mag-attend ko king MCS. Lahat ba, Jerel? Sino yung Him? The one who loves the Lord Jesus
and keeps His commandments, we will come to Him and make our living place with Him. In the King James it says, we will make our abode with Him. NIV says, we will make our home with Him. Guess what the word is? Moni. Mansion. So, the mansion is not malalaking bahay. You are the mansion. You are a room in the Father's house. Now, kung merong, nung ating metong young people, kene, sadya na kayong isip na, wow, think of it. Ako, bahay ng ama at ng anak. Gerald, sabihan na. What do you think, Gerald? Is this more important than all the computer games in the world? I hope ngayong hapon, pag-uwi natin sa bahay, maybe merong isa sa atin, we will look back again with these words and say, wow, totoo kaya ini? You mean it, Daddy, the Father, and the Lord Jesus? I am your home? I am a home for the Father and a home for the Lord Jesus? Let's all stand. That's why, di po ba, at the end of the New Testament, the last book, which is the book of Revelation, tingnan niyo po doon, ang sabi, behold, the tabernacle of God is with men. In other words, behold, the house of God is with men. And that house is the Lord Jesus and those who have become part of Him. Ngayon po, as we prepare, yung balong-balo iya kong arts tang I was born to... Yan prepare yun? Alam mo na. While marahil tayo naghahanda for the communion, I want us, all of us, to think about this goal, masabi natin goal ng ating buhay. Okay. Huwag masyado malakas muna. Sige, silently. And if there is one person ngayong umaga who in his or her heart, sinasabi niya habang binabasa natin kanina yung mga salitang yon, and she or he is saying, Lord, bala mo po yata, puri ko ita. That's what I want. I will make this the purpose of my existence. Ining goal ning kanakong biye. To be a home for the Father
and a home for the Lord Jesus. And while we're singing, you can come in front or stay where you are. But I want you, kung ikaw yon, if that's you, young or old, this is not, hindi ito pang matanda lang, but for you, 10-year-old, mga 10 taon, if you understand this, and in your heart, meron nagsasabing, ay, Lord, burike po yata ito. Then I want you to tell the Lord this morning, sabihin niyo sa Kanya, Lord, eto po, make me your home.